Sisimula ang kwento habang ang isang YouTuber na nagngangalang Pakgo ay nasa live stream. Ipinagdiriwang niya ang channel na umabot sa 700,000 subscribers, at kasama niya ang kaklase at YouTuber ring nagngangalang Rumi. May modelo sila upang ipakita ang mga pamamaraan sa pagme-makeup ni Rumi at ito ay ang bidang nagngangalang Hobin. Ayaw ni Hobin sa mga YouTuber na ito at nais niyang bigyan man lang siya ng bahagi ng kita para sa pamamahiya sa kanya ng ganoon. Nairita si Paco kay Hobin at pinaalalahanan siyang dapat ngumiti sa kanyang mga manonood. Dito ibinunyag ni Pacong magbibigay siya ng bagong PC sa isa sa maswerteng mga subscriber, ngunit alam ni Hobin ito'y panloloko lang. Nagpaalam na si Paco dahil matatapos na ang stream at puwersahang ngumiti si Hobin. Nahirapan si Hobin alisin lahat ng makeup at inaamin niyang kinamumuhian na niya ang paaralan. Si Paco ay pasaway na YouTuber at may 700,000 subscribers. Ang mga grado niya ay bagsak ngunit alam niya kung paano kumita. Si Rumi ay baguhang YouTuber ngunit nakakapamuhay sa kanyang ganda. Nainis si Hobin nang ihambing ang sarili sa kanila dahil hindi naman siya mayaman o matalino. Bumalik siya sa klase at nalamang galit sa kanya ang nagngangalang Snapper dahil hindi siya ngumiti sa stream. Binugbog ni Snapper si Hobin dahil sinira niya ang live broadcast. Si Snapper ang kameraman ni Paco at tiyak na kabilang sa grupo ng mga pasaway sa paaralan. Halos tumayo si Hobin para sa sarili, ngunit ito ay pinagtawanan lang ng iba. Iniisip ni Pacong nagpapadala lang siya at nagpanggap si Snapper na halos maihi siya rito sa takot. Naisip ni Hobing nagboluntaryo lang si Snapper na maging kameraman ni Paco upang makisakay sa otoridad. Isa itong nakakahiyang galaw, ngunit inaamin ni Hobing magaling iyong estratehiya. Tinanong ni Snapper kung gusto pa ni Hobing mabugbog pero aminado si Hobing yon ang erarkiya ng paaralan at siya'y nasa ibaba. Bigla na lang namangha si Rumi nang malaman niyang kumita sila ng $200 mula sa stream na ginawa nila. Nagulat si Hobin sa narinig dahil halos wala naman silang ginawa, ngunit kumita pa rin ng $200 sa isang tanghalian. Ito'y dahil kay Paco kaya nangako si Ruming ibabalik ang pabor. Kinukonsidera ni Hobing magsimula rin ng channel at siya'y nagulat nang sabihin ni Snapper ang parehong bagay. Humingi si Snapper ng payo kay Paco at sinabi nitong ang mga menor de edad ay bawal kaya kailangan niya ang bangko ng mga magulang. Nahuli si Snapper sa pangungupit noon sa magulang kaya walang pag-asang papayagan siyang gamitin ang kanilang account. Alam ni Snapper na may sakit ang ina ni Hobin at nasa ospital kaya kailangan niya ang sa ina nito. Tumatawa ang lahat sa ginagawa ni Snapper at naisip ni Hobing iyon na ang sandaling dapat niyang gamitin ang mga kamao. Sa kasamaang palad, hindi niya kayang gawin ito at humingi na lang siya ng tawad sa kanyang ina sa pagiging duwag. Binisita ni Hobin ang ina at sinikap nitong manatiling positibo sa pagpapanggap na pwede siyang umuwi kahit kailan. Pero alam ni Hobin na hindi iyon totoo dahil tiyak na lalala ang kanyang kalagayan kung lalabas siya ng ospital. Nag-alala ang kanyang ina kung nakipag-away si Hobin dahil sa mga marka nito sa mukha, ngunit mariing tinanggi ni Hobin gagawin ang ganoon. Hindi niya gustong mag-alala ang kanyang ina sa mga nangyayari sa paaralan, kaya naisip ni Hobing sinungaling rin siya. Pumunta si Hobin upang magbayad ng $200 para sa gamot ng ina at iniisip na buong linggong kita na iyon mula sa kanyang part-time na trabaho. Nagtatrabaho siya sa McDonald's at kahit araw-araw iyon pagkatapos ng klase ay kumikita lang siya ng $30 kada araw. Samantala, ang kanyang mga kaklase ay kayang kumita ng $200 sa isang tanghali lang. Nanggalaiti si Hobin at napaisip kung ano ang mali sa lipunan. Sa kanyang pagmumukmok, napagtanto ni Hobing may pag-asa pa rin siya sa buhay nang batiin siya ng kanyang katrabahong si Bomi. Sinabi ni Hobin kung nasaan ang mga pati na inalok ng ibang simp na kunin para sa kanya. Si Bomi ang idolo ng restaurant at sa simpleng pagtingin sa kanya ay sumasaya si Hobin. Bigla na lang dumating si Pacgo sa restaurant habang naka-live stream. Nagtago si Hobin at ibinunyag ni Pacong naroroon siya upang makita ang diyosa ng McDonald's na sumisikat sa social media. Nagulat si Hobing pumunta siya upang makita si Bomi at ibinunyag na may hamon para sa kanya. Kung hindi niya magagawa ang nasa menu sa loob ng 30 segundo ay ibibigay niya ang kanyang numero. Ito'y masamang bangungot kay Hobin dahil alam niya ang ginagawa ni Pacgo. Ang pagkain iyon ay may higit sa 10 sangkap at imposible itong gawin sa loob ng 30 segundo. Napakalinaw na sinusubukan lang niyang kunin ang numero nito. Nagpanggap si Pacgong ayaw niyang gawin ito at pinilit lang siya ng mga nanonood. Pinunto ng ibang nagtatrabaho roong ni sila'y walang kontak ni Bomi at nagtaka kung maaari lang gawin ng mga YouTuber ang anumang gusto nila. Tumaas ang tensyon, ngunit nagulat ang lahat ng ihayag ni Hobing natapos niya ang paggawa ng pagkain.
Nagdagdag pa siya ng libreng pati, kaya pinakiusapan niya si Pakbong umalis dahil naistorbo ang mga customer. Naayos na ang sitwasyon at bumulong si Hobin sa sariling siya ang hari ng McDonald's at pinuri siya ng mga kasamahan sa mahusay niyang trabaho. Alam ni Hobin hindi lahat ay maganda dahil tiyak na mabubugbog siya sa paaralan dahil dito. Hindi niya naiisip na tatanggapin ng sinuman ang kanyang pagkatao pero hindi niya alam na napansin pala siya ni Bomi. Sa bahay, nagluto si Hobin ng ramen at makikita kung gaano siya kaduwag dahil pinayagan niyang mag-stream si Snapper mula sa kanyang bahay. Dismayado si Hobin sa sarili at humingi ng tawad sa ina dahil pinayagan niyang gamitin ni Snapper ang account nito. Narinig ni Hobin may magbibigay kay Snapper ng $200 para sa 30 kills at sinumpa niya ito sa paglikom ng pera ng ganoon lang kadali. Sa sobrang inis ay dinuraan niya ang ramen ni Snapper. Pinwersa siya ni Snapper na gawin ito kaya napaisip si Hobin kung dapat niyang hingin ang bahagi ng kitang natatanggap. Bigla na lang natisod si Hobin sa extension cord na pumutol sa stream ni Snapper at nabuhusan pa ng mainit na ramen. Humingi ng tawad si Hobin sa aksidente, ngunit nagalit si Snapper dahil nawalan siya ng $200. Muling sinabi ni Hobin aksidente lang iyon, ngunit nagbato lang ng insulto si Snapper. Habang patuloy na sinisipa si Hobin, napagtanto niya kung gaano kalala ang kanyang sitwasyon sa sarili pa niyang bahay. Nagpatuloy ito subalit nagalit si Hobin nang sabihin ni Snapper na kasalanan niya kung bakit may cancer ang ina. Sumagot si Hobin ng mabilis na suntok sa mukha ni Snapper. Sa unang pagkakataon ay nanuntok si Hobin ng tao. Nagsimula silang mag-away at napagtanto ni Hobin hindi ito gaanong nakakatakot gaya ng lagi niyang iniisip. Hindi nagpigil ang dalawa subalit hindi nila napansin na patuloy pa ring naka-on ang kamera sa live stream. Sa ibang lugar, may babae mula sa paaralang nanonood sa stream. Pagkatapos ng laban, bumaba ang adrenaline ni Hobin at nagsimulang masaktan. Hindi lang iyon dahil napagtanto niyang kailangang gumastos upang ayusin ang bahay. Naiinis si Hobin na lagi siyang problemado sa pera kaya nagpasya siyang takasan ang lahat ng ito at natulog. Sa sandaling ito napagtanto ni Hobin kung gaano siya kamiserable. Iniisip pa rin niya ang bill sa kuryenteng kailangang bayaran, kaya pinatay niya ang malapit na power strip. Kinabukasan, tinawagan siya ni Snapper at galit na pinapatanggal ang isang video. Walang ideya si Hobin sa sinasabi niya, kaya ipinaliwanag ni Snapper na dapat niyang burahin ang live stream noong nakaraang araw. Pinunto ni Hobin ang stream ay naputol nang natisod siya sa kable, ngunit napagtanto niyang ang kableng kanyang napatay ay para lang sa monitor at hindi sa computer. Napaiyak si Snapper habang sinasabing ang kanilang buong laban ay naipalabas mula sa ginagamit niyang kamera. Naging itim ang monitor, ngunit ito ay na-stream ng live. Pero hindi lang iyon dahil ang stream ay naging isang video na rin. Sinabi ni Hobin wala siyang in-upload, ngunit ipinaliwanag ni Snapper na ginagawa ito ng lutob ng automatic kapag ang PC ay offline. Hindi ito nabura ni Snapper dahil ang account na gamit ay sa ina ni Hobin. Hiningi ni Snapper ang password subalit binaliwala siya ni Hobin para tignan kung totoo ang lahat. Nagulat si Hobin nang matuklasan niyang totoo nga ang lahat at may higit 10,000 comments na rito. Nakarating na rin ito sa ibang social media site at kumalat na ang video sa buong mundo sa loob lang ng isang gabi. Naisip ni Hobin ito ay masama dahil mula sa pangbubuli sa kanya sa lokal ay magiging global na ito. Naghanda siyang burahin ang video bago pa ito lumala, ngunit nabasa niya ang mga komento sa kung gaano kalaki ang kikitain nito dahil sa dami ng views. Nagbabayad ang YouTube ng kalahating sentimo kada view kaya gumawa ng kalkulasyon si Hobin at namangha ng mapagtantong ang naging 10 million views ay kikita ng mahigit sa $6,000. Sa paaralan, nagtatawanan ang mga estudyante sa kalokohang laban. Dumating si Snapper at agad na napagtantong nakita na nila ito. Galit siya dahil pinaghirapan niyang sumipsip kay Paco para lang maging popular. Iyon ay nasira na dahil ang video niya ay ginawa na lang siyang katatawanan sa buong paaralan. Ayaw niyang mapahiya sa ganoong paraan kaya humanap siya ng madaling mabuli. Kumpiyansa si Snapper at naghandang iangat ang sarili para ibalik ang erarkiya sa paaralan. Ginawa niya ito sa paghampas sa madaling target, ngunit wala ng pag-asa para sa kanya dahil sinimulan lang siyang bugbugin ng tinarget. Nakiusap si Snapper kay Pakbong tulungan siya, ngunit wala itong pake. Buong buhay niyang pinagmamataasan ang iba, kaya malinaw sa kanyang hindi na niya mababago ang kanyang bagong reputasyon bilang katatawanan sa buong paaralan. Sa ospital, nagulat si Hobin sa $800 na dapat niyang bayaran. Pero nagbibiro lang si Hobin at kumpiyansa siyang nagbayad. Hindi na yun problema para sa kanya dahil alam niyang may higit $6,000 na darating mula sa video. Bigla na lang lumitaw si Snapper at sinuntok siya sa mukha.
Pinunto niyang siya ang katatawanan ng paaralan at hinihingi ang kalahati ng pera mula sa video. Tinanggihan ito ni Hobin kaya nag-away ulit sila. Nakalaban na si Hobin sa kanya noon kaya hindi na ito takot. Pagkatapos, sinubukan ni Hobing pasayahin si Snapper, ngunit patuloy pa ring tumanggi tungkol sa pera. Biglang ibinunyag ni Snapper na ni-record niya ang labang ginawa nila. Pinlano niya ang buong bagay at pinakita ang kahusayan ng anggulo sa kamera habang nakatago ito. Natakot si Hobing siya mismo ang mag-upload nito, ngunit pinunto ni Snapper na walang manonood ng parehong inulit na content. Sasabihin lang nilang scripted ito at iinsultuhin sila sa paggawa ng ganoong video. Hindi talaga pumunta si Snapper upang makipag-away kay Hobin, kundi ay sumali rito. Nag-alok si Snapper na pakikitain siya ng mas maraming pera, at namangha si Hobin sa ideyang maaaring kumita ng ganoong pera ulit. Si Snapper ang dating producer ni Pacboo kaya maaari niya ring gawin yon para kay Hobin. Alam ni Snapper na hindi pa natanggap ni Hobin ang pera mula sa video, at ipinaliwanag na kailangan ng mga komplikadong bagay upang kumita sa nutob, kabilang na ang isang screening. Hindi lang iyon dahil tinanong ni Snapper si Hobin kung sino ang kukuha at mag-e-edit ng kanyang mga video. Pinunto ni Snapper na ang dahilan kung bakit sumikat si Pacboo ay dahil sa pagpaplano at pagkakamera. Nag-alok si Snapper na maging producer niya at ang kailangan lang gawin ni Hobin ay magpakita. Sinabi niya kay Hobin magtiwala para kumita sila ng pera at naisip ni Hobin kung gaano kalaki ang kikitain niya. Si Snapper ay may pinaplanong kakaiba at alam niyang si Hobin ay tila nabitag na sa kanyang binabalak. Ang tunay na plano niya ay gamitin lang si Hobin para muli siyang makaangat sa tuktok ng erarkya. Gusto ni Hobin malaman kung paano hahatiin ang pera kaya ipinaliwanag ni Snapper na siya ang mamahala. Sila ay magkaibigan na ngayon kaya nagpasya siyang kukunin ang 90% ng kita at kay Hobin ang 10%. Naghanda sila para magkamay sa kasunduan at iniisip ni Snapper na gagawin ni Hobin ang lahat ng mahirap na trabaho at siya ay tatamasa lang. Ngunit lumilitaw na hindi ganoon kababaw si Hobin. Tinanggihan niya ito at pinaalala kay Snapper na hindi sila magkaibigan. Napagtanto ni Snapper na walang saysay ang ideya kung wala si Hobin kaya nag-alok siya ng 50-50. Tumanggi si Hobin at sinabing mas mainam pang bumalik sa dati niyang trabaho. Nagpanik si Snapper dahil wala ng interes si Hobin kaya sinabi niyang kanya na ang 10% at kay Hobin ang lahat. Ang henyong negosyador na bida ay pumayag at nagalak na pakinggan ang ideya ni Snapper para sa bagong content. Galit na galit si Snapper dahil hindi niya nauto si Hobin ngunit natuwa siyang nagkasundo na sila. Dito niya biglang ibinunyag na ang kanilang bagong content ay pagtawag sa mga bully ng live. Sa paaralan, inilagay ni Pacboo si Hobin at Snapper sa live stream, ngunit malinaw na siya ay nagtatangka lang na makakuha ng popularidad mula sa video ng pagtatalo nila. Pinilit sila ni Pacboong batiin ang mga viewers tulad ng plano niya pero nagpakilala sila bilang mga binuli. May sariling plano ang dalawa at gusto ni Snapper na umpisahan ito ni Hobin pero hindi siya handa. Biglang nag-alok si Pacboo ng libreng PC sa mga subscribers, ngunit binunyag ni Hobing sinungaling ito. Ang pamigay ay isang panloloko at nagpapanggap lang si Pacboong mabuting tao sa harap ng kamera. Sinabi ni Hobin sa stream na si Pacboo ay talagang uslak at ginamit niya ang mga pasamula rito bilang ebidensya. Ipinaliwanag ni Hobing ilalagay niya ang masasamang bagay na ginawa ni Pacboo sa sarili niyang channel. Alam ni Hobing malaki ang kanyang babayaran para dito, ngunit palagi siyang binubugbog sa paaralan, kaya mas mainam na kumita siya habang ginagawa niya ito. Dinetermina ng misteryosang babaeng walang bagong nangyayari, ngunit siya ay nagkaroon ng interes ng mapansin ng mga taong iba ang itsura ni Hobin. Iniisip ni Snapper na ang plano nilang papuntahin ang viewers ni Pacboo sa kanilang channel ay perpekto dahil mukhang galit talaga si Pacboo sa paglantad sa kanya. Sa kasamaang palad, lahat ay sumablay ng ibunyag ni Pacboong natapos ang live stream dahil naubos na ang kanyang baterya. Dahil wala ng kamera, nagsimula si Pacboong bugbugin si Hobin dahil sa paglalantad sa kanya. Hindi niya alam na si Snapper ay nagla-live sa harap ng 33,000 na mga tao. Nakakakuha sila ng maraming subscriber, at iniisip ni Snapper na hindi sila uslak upang hamunin si Pacboo sa kanyang sariling stream. Tinawag ni Snapper si Hobin na bituin ng palabas dahil ang plano talaga'y mabugbog siya tulad ng karaniwan niyang ginagawa para makakuha sila ng maraming views at kumita ng pera. Gayunpaman, biglang napaisip si Hobin kung ang pagkabugbog nga ba ang susi sa pera. Determinado si Hobin na kumita ng malaki kaya kailangang sumikat ang kanilang video. Sa sandaling ito ay nagsimula siyang magduda kung gusto ba ng mga taong manood ng binubuli at napagtantong ang tunay nilang gusto ay makita iyong lumalaban sa isang bully. Nagpakita ng determinasyon si Hobin, ngunit ikinagalit lang ito ni Pacboo.
Iniisip ni Snapper kung gaano kabilis ang pagkakabugbog kung tatayo lang si Hobin, at tatanggapin ito't ngayon ay napapaisip siya kung saan galing ang tapang na ito. Nabatid ni Hobin ang realidad nang mapansin niya kung gaano kalaki si Pacboo kumpara sa kanya. Pareho silang nasa high school, ngunit malaki ang katawan ni Pacboo at si Hobin ay malatingting. Kinonsidera ni Hobin humingi ng tawad, ngunit ininsulto siya ni Pacboo at sinisi sa pagkakaroon ng kanser ng ina. Napuno ng galit si Hobin sa pagbanggit ng uslak sa kanyang ina at nagulat ang lahat ng atakihin niya ito. Gayunpaman, nagtawanan ang lahat sa chat dahil hindi man lang gumalaw si Pacboo kahit kaunti. Pinalala pa ni Pacboo ang mga bagay nang sabihin niyang ipapadala si Hobin sa ospital katabi ng ina bago ibalibag ang kanyang katawan. Pinagtawanan ng lahat si Hobin at napagtanto ni Hobin ang bigat ay malaking bahagi sa isang laban. Ang kanyang laban kay Snapper ay parang larong bata kumpara sa pinagdadaanan niya ngayon. Iniisip ni Hobin tapos na, ngunit hindi dahil naghahanda si Pacboong suntukin pa siya. Gayunman, ang estudyanteng laging natutulog ay biglang sinabihan si Pacboong tumahimik. Sinabi ni Pacboo sa kanyang matulog na lang ngunit natakot siya nang tignan siya ng estudyante. Ang pangalan niya ay Kim at siya ang umuusbong sa mundo ng MMA. Umurong si Pacboo at namangha si Hobin kay Kim dahil nagawa nitong patahimikin ang buong silid sa ilang salita lang. Napagtanto niyang si Kim ay isang lalaking naabot ang tuktok ng isang mundong lubos na bago sa kanya. Bumalik si Kim sa pagtulog at umalis si Pacboo. Iniisip ni Snapper na medyo astig rin si Hobin. Binanggit niyang bagamantila natalo si Hobin sa isang laban, nakakuha rin sila ng mga fans na nag-iiwan ng mga nakakaingganyong komento. Nang gabing iyon, umuwi si Pacboo at masayang namatay ang telepono bago mailantad ni Hobin. Gayunpaman, nagulat siya nang makatanggap ng mga mensaheng nagsasabing bunyag na ang tunay niyang pagkatao. Makikita naman na sobrang natutuwa si Hobin rito. Binugbog siya ni Pacboo, ngunit nasaktan ito ni Hobin sa pinakamasakit. Ang video ng pambubugbog ni Pacboo ay kumalat na rin sa lahat ng dako. Humingi ng tawad si Pacboo sa stream, ngunit mayroon siyang pagkakamali. Iniisip niyang tapos na ang stream, kahit hindi, at sinabing paniniwalaan ng mga uslak na nanonood ang kahit ano. Lalong lumala ang sitwasyon at nagsimula pang maghanap at maglantad ang mga tao ng mga peking video ni Pacboo. Sobrang lala ng mga bagay na may gumawa pa ng website na nakatuon sa pagbaba ng subscriber ni Pacboo. Naging laos na si Pacboo at si Hobin ang umangat sa kanyang pwesto. Inihayag naman ni Snapper na ang magiging pangunahin nilang content ay mga laban. Ang tanging problema ay ang haba ng video. Nagbabayad ang YouTube batay sa ads at hindi views, kaya upang kumita, kailangan nila itong ilagay sa mga video. Ang problema ay hindi tatagal si Hobin ng 1 minuto sa laban, at kailangan ng mga videong may habang 3 minuto upang kumita. Kung hindi tatagal si Hobin ng 3 minuto ay tapos na ang kanyang karera sa YouTube. Nang gabi, naghanap si Hobin kung paano huhusay sa laban. May nagmungkahi ng ilang taon ng pagsasanay, ngunit walang panahon si Hobin doon. Naghanap siya ng iba't ibang martial arts, ngunit ang mga ito'y napakahirap. Biglang nagkamali si Hobin sa pagtatype, ngunit nagulat siya na mayroong isang YouTube channel na may kapareho ring pangalan. Wala itong subscriber, ngunit nagulat si Hobin ang taong ito ay may maraming mga video na nakapost. Pinanood ni Hobin ang isa sa mga video, at ang kakaibang lalaki ay nagpakilala bilang si Samdak. Ang unang hakbang ni Samdak sa pagwawagi ay huwag masyadong magpadala. Kapag hindi kontrolado ang sarili, ay hindi na ibinabato ang mga kamao, bagkus, ang pinapakawalan na ay mga emosyon. Sa kabilang dako naman, kung magagawang maging emosyonal ng katunggali, ay magkakaroon rito ng malinaw na kalamangan. Itinuro rin ni Samdak ang teknik at nagulat si Hobin magbibigay ito ng pagkakataong matamaan pero hindi nasasaktan. Pinanood ito ni Hobin ngunit tila napakadali nito kaya naisip niyang panloloko iyon para sa views at natulog na. Kinabukasan, nagbitiw na si Hobin sa McDonald's. Hindi ito makakatulong sa mga bill ng kanyang ina at kailangan niyang kumita ng mas mabilis. Pinag-usapan ng kanyang mga katrabaho ang pagbibitiw nito at narinig iyon ni Bomi. Iniisip ng boss na magsimula rin ng channel upang sumikat, ngunit binigyan siya ni Hobin ng nakakatakot na tingin. Dumating si Bomi at pinasalamatan si Hobin sa pagbunyag kay Pacboo at nagulat ang lahat ng hingi nito ang kontak niya. Hindi na sila magkasama sa trabaho kaya nais niyang manatili ang komunikasyon nila. Agad ginamit ni Hobin ang numero at nagsimulang mag-text sa klase, ngunit nagduda si Hobin kung siya'y niloloko lang ni Bomi. Binanggit niyang hindi iyon importante at sinabi kay Boming tanggapin ang lahat ng kanyang pera, ngunit iniisip nitong nakakatawa ang simp comments niya.
Dumating si Snapper at pinuntong bihira ang nakakaabot ng 100,000 subscribers pagkatapos lang ng 2 video. Kahit mga kilalang tao ay hindi magawa ito, ngunit gustong malaman ni Snapper kung alam na ni Hobin kung paano lalaban ng 3 minuto. Hindi pa alam ni Hobin, kaya ipinaalala ni Snapper na hindi dapat masayang ang pagkakataon. Binanggit niya kay Hobin siya'y sikat ngayon, ngunit naniniwala si Hobin hindi laging nagdudulot ng maganda ang kasikatan. Bigla niyang napagtantong mali siya nang dumating si Rumi upang hilinging mag-livestream kasama niya. Sinabi ni Hobin ayos ang pagiging sikat at pumayag gawin ito. Pero natural na duda sila, kaya ipinaliwanag ni Ruming hinahanap si Hobin ng kanyang mga manonood. Nakumbinsi niya si Hobin, ngunit tumingin siya sa kaibigang si Snapper bilang strategist ng kanilang grupo. Sa kasamaang palad, hindi rin malinaw ang utak ni Snapper dahil sinabi lang niyang dapat magdala si Rumi ng kaibigan para sa double date. Biglang natakot ang lahat nang dumating si Pakbong galit kay Hobin dahil sa pagbagsak ng kanyang channel. Dito naalala ni Hobin ang sinabi ni Samdak na wala nang mas madali pang kalaban kaysa sa isang taong sobrang emosyonal. Malinaw ang inis ni Pakbo kaya naghanda si Hobin gawin ang sunod na hakbang na matamaan nang hindi nasasaktan. Gayunpaman, biglang tumigil si Pakbo nang ihayag ni Snapper na nire-record niya ang lahat. Nagbabala si Snapper na i-upload ang video kaya sumumpa si Pakbong maghihiganti siya. Umaasa si Ruming hindi siya bahagi, ngunit umalis lang si Pakbo. Nakahinga si Snapper at sinabi kay Hobin magpasalamat, ngunit labis pa rin ang pagkabigla ni Hobin. Nangyari ang lahat na tila katulad ng sinabi ni Samdak kaya napaisip si Hobin kung sino ang misteryosong taong iyon. Pagkatapos, nahuli si Snapper sa pagpupulong at iniisip ni Hobin kung gaano kahirap magkaroon ng pakikipaglaban bilang tema. Malaking problema yon dahil malamang ay hindi sila laging makakakuha at makikipag-away sa mga delinkwente. Imbis na mag-isip ng solusyon, nagdesisyon na lang si Hobin i-text si Bomi. Natuwa si Hobin sa kung gaano siya kasayang ka-text, ngunit nagulat nang sabihin ni Boming mas gusto niyang marinig ang boses ng isang tao kaysa mag-text. Iniisip ng mabagal mag-isip na si Hobin ayaw nang makipag-text ni Bomi, ngunit ang ibig lang niyang sabihin ay gusto nitong kausapin at marinig siya sa telepono. Handa nang tawagan ni Hobin si Bomi, ngunit may dumating na mga tao at sinabing sila'y mga tagahanga niya. Nagulat si Hobin dahil sa kasikatan ay pati ang mga nakakatakot ay nais siyang kausapin. Nagtanong ang lalaki kung magkano na ang kinita niya sa mga video at napagtanto ni Hobin gusto lang siyang nakawan nito. Dumating si Snapper upang iligtas siya, ngunit ito'y pinatulog lang. Dismayado si Hobin sa kung gaano siya kahina at iniisip na wala rin kakayahan si Snapper sa pakikipaglaban. Kinuha ng lalaki ang telepono ni Hobin at sinabing magpatuloy sa paggawa ng mga video para muling manakawan. Natakot si Hobin dahil nandoon ang numero ni Bomi kaya sinubukan niyang sabihin sa magnanakaw na kunin na lang ang kay Snapper. Iniisip ni Hobin dapat tawagan ang pulis, ngunit sinabi ni Snapper na siya ibaliw at may mas maganda siyang ideya kaysa roon. Laging iniisip ni Snapper ang paglikha ng content, kaya ipinakita niyang live ang pagnanakaw at ngayoy lahat ng tagahanga ni Hobin ay inuudyok siya. Binanggit ni Snapper na sikat ang dalawang iyon sa lugar, at sigurado siyang ang paghabol rito ay magbibigay ng napakaraming views. Napaisip si Hobin kung gusto lang nilang mapanood na muli siyang mabugbog, ngunit sinantabi niya ito at nagpa siyang oras na para sa live stream. Di pagtagal, makikita si Hobin humarap sa dalawang magnanakaw sa isang karaoke bar. Naalala ni Hobin sinabi ni Samdak na dapat tukuyin kung ano ang dominanteng kamay ng kalaban. Kanang kamay ang sa lalaki, dahil yon ang pinanghahawak niya sa mikropono. Tinuro ni Samdak na dapat tumayo sa kaliwang bahagi ng isang taong kanan ang dominante, para mas madaling maitaas ang kanilang mga kamao. Iniisip ni Hobin kung siya ay matatamaan rin naman ng mga suntok nito ay mas magandang subukan na rin niya ang tinuro ni Samdak. Sinabi ni Samdak na kung hindi kaya ng isang taong umiwas sa suntok, ay maaari pa rin silang tumugon sa ibang paraan. Nakita ni Hobin ang suntok mula sa kanan, kaya nagulat ang lahat nang gamitin niya ang tinatawag na how to get hit without getting hurt technique. Nakakagulat na hindi nasaktan si Hobin. Ipinaliwanag ni Samdak na ang suntok ay pinakamalakas sa eksaktong sandaling narating nito ang target. Ibig sabihin ay kung ang tao'y makakagalaw bago pa maging pinakamalakas ang atake, ay maaari nilang maiwasan ang masaktan. Nagbigay rin si Samdak ng payo para sa tamang posisyon kapag magbibigay ng headbutt. Namangha si Hobin hindi siya nasaktan, ngunit hindi na niya alam ang susunod. Tinawag siya ng magnanakaw na masokista at muling sumugod, ngunit napagtanto ni Hobin mabagal ang kanyang reaksyon. Maswerteng nagbigay rin ng payo si Samdak para sa mga ganito. Mahirap para sa isang normal na taong makatugon ng maayos sa bawat suntok, ngunit mahirap din para sa isang normal na taong makatama ng bawat suntok.
Nakakagulat na nagmintis ang suntok ng uslak at iyon ay dahil tinuro ni Samdak kay Hobing mahirap para sa normal na taong makatama kapag magalaw ang target. Ito ang tinatawag sa boxing na waving. Hanggat patuloy na sinusubukan ni Hobing tamaan ang kamao ng kalaban gamit ang ulo, sa kalaban ay magmumukha siyang boksingerong may magaling na waving technique. Tinuro rin ni Samdak na sa pag-focus sa pagtama sa kamao ng mga kalaban, ang takot ni Hobin sa kamao ay mawawala rin. Dito'y lalong magagalit at mauuwi sa pagmimintis ang kalaban. Bukod dito, kahit na tumama sila ay hindi mararamdaman ni Hobin ang sakit dahil sa teknik na get hit without getting hurt. Ipinaliwanag ni Samdak sa kanyang video na sa puntong ito, hindi na dapat matakot si Hobin sa pakikipaglaban. Ito nga ang nangyari sapagkat ang mas kumpiyansang si Hobin ngayon ay hinihingi na ang telepono sa uslak upang makapag-reply siya kay Bomi. Wala itong ideya kung sino si Bomi at patuloy na sumugod, ngunit ginamit ni Hobin ang mga teknik ni Samdak. Patuloy niyang tinatamaan ang kamao ng lalaki gamit ang ulo, ngunit sa paningin ng lahat ay hinahayaan niyang magpatama. Nagtaka ang uslak kung bakit hindi siya umiiwas at nagkagulo ang chat sa live stream dahil sa suporta. Naging mas kumpiyansa si Hobin, ngunit mainam sana kung mas marami siyang napanood kay Samdak. Isa lang ang kanyang napanood tungkol sa matamaan nang hindi nasasaktan, kaya wala na siyang iba pang magamit. Mariing nanood si Snapper, ngunit iniisip niyang ito ay hindi maganda. Masyadong mabagal ang laban, at tila pinapagod lang nila ang isa't isa, kaya unti-unti na rin silang nawawalan ng manonood. Gusto ni Snapper ng mahabang laban, ngunit nakakabagot na kung masyado itong matagal. Iniisip ni Snapper na itigil na ang laban, ngunit bigla niyang napansin ang mensahe mula sa isang Ding. Si Ding ang manonood na nakakilala kay Kim bilang isang bituin ng MMA, at tila maalam rin sa martial arts. Ang komento ni Ding ngayon ay nagsasabing mananalo si Hobin laban sa uslak. Pinunto ng lahat sa chat na si Hobin ay patuloy na nagugulpi lang, ngunit tinawag lang sila ni Ding na mga walang alam. Sinabi ni Ding na hindi napansin ng uslak dahil sa adrenaline, ngunit ang kanyang mga kamao ay nasa malaking problema. Nagulat ang chat nang mapansin nila iyon at hindi maintindihan ng uslak ang nangyayari sa mga kamao. Ipinaliwanag ni Ding na maaaring mamaga ang kamao sa patuloy na pagtama sa punching bag, ngunit masyadong nadala ang uslak sa pagtama sa matigas na noo ni Hobin ng maraming beses. Nawala na ang adrenaline ng uslak at dumating na ang napakatinding sakit gaya ng sabi ni Ding. Bagsak na ang lalaki, kaya namangha si Snapper na nanalo nga si Hobin. Ngunit nasira ang mukha ni Hobin, kaya natatakot si Snapper na ang gastusin sa ospital ay higit pa sa kikitain ng video. Iniisip ni Snapper na ito'y investment dahil nakakakuha sila ng mga taga-subaybay sa laban, ngunit abala lang si Hobin sa pag-iisip kung paano sasagot kay Bomi. Nagtapos ang stream at ipinaliwanag ni Hobing ang video ay nakakuha ng higit 1 milyong views sa isang linggo. Ang kanyang channel na viral hit ay may 4 ng video na may kabuuang 25 million views. Bukod pa rito, natanggap na rin nila ang kanilang unang bayad na umabot ng halos $13,000. Kalahating sentimo kada view lang, ngunit ipinaliwanag ni Snapper na kailangan nilang maaprubahan muna't matagal bago sila nakapaglagay ng ads sa kanilang mga video. Maganda ang bayad para sa kanilang unang sahod, kaya nagagalak si Hobing magpatuloy. Iniisip niya na dapat mas marami pang karahasan ang kanilang video, ngunit ipinaliwanag ni Snapper na swerte silang hindi pa sila nakakatanggap ng yellow mark. Ang video na may yellow mark ay nangangahulugang ito'y na-demonetize. Ito ang kinatatakutan ng lahat ng YouTuber. Sa kaso nila, makakatanggap sila ng yellow mark kung ituturing ng YouTube na ang video nila'y sobrang marahas o may labis na agresibong nilalaman. Bigla nilang nakita si Rumi, ngunit nilayo ni Snapper si Hobin nang maunawaan niyang pakay nito ang kanilang mga taga-subaybay. Sa huli, nakataka sila, ngunit na-distract si Hobin sa isang magandang tracksuit. Iniisip niyang ito'y nagkakahalaga ng $300 at kinonsidera niyang bilhin ito dahil may sahod na. Ngunit nabigla si Hobin nang malaman ang presyo nito, na halos $1,000 pala. Napagtanto niyang katumbas na iyon ng buong sahod ni Snapper sa isang buwan, kaya nagtaka siya kung sino ang may sapat na katwirang bilhin ito. Bigla siyang nagulat nang makita niyang binibili na iyon ni Snapper. Pinunto ni Hobin ang halaga nito'y katumbas ng buong sahod niya sa isang buwan, ngunit para kay Snapper ay kailangan ito. Naniniwala siyang ang bawat isa ay dapat meron nito, kaya inirekomenda niya kay Hobing bumili rin noon. Biglang napagtanto ni Hobing hindi mahalaga kung magkano ang kikitain, dahil mayayaman lang ang marunong gumastos ng malaki ng may pananagutan. Dahil dito, umakto si Hobin bilang napakaresponsableng tao, at hindi niya binili ang tracksuit. Bigla na lang siyang nagulat nang makatanggap siya ng text mula kay Bomi.
Ilang segundo lang, makikita si Hobing kinalimutan ang pagiging responsable nang bilhin niya ang sobrang mahal na tracksuit dahil gustong makipagkita ni Bomi. Napaisip ang lahat sa paligid kung peke iyon dahil sa palagay nila'y hindi iyon mabibili sa kanyang edad. Kinumbinsi ni Hobin ang sariling ayos ang binili pero nagtaka siya kung bakit napili ni Bomi ang sobrang mataong lugar. Nagpasya si Hobing magsimula ng isang live stream, ngunit nakilala siya ng mga tao sa paligid. Ininsulto siya sa pagbenta sa kaklaseng si Pakgo para sumikat at pinag-usapan nila kung gaano siya kayaman sa suot niyang tracksuit. Nakita ni Hobing para bang iniisip nilang pwede nilang sabihin ang kahit ano kaya napagtanto niyang hindi maganda ang kasikatan. Gayunpaman, may mga sumusuporta rin. Sinabihan siyang huwag dibdibin ang mga komento at may isa pang nag-udyok kay Hobing labanan ang lahat ng taong nanglalait sa kanya. Nagpasalamat si Hobin at pinuntong sila lang ang mayroon siya. Biglang may babaeng nagagalak na humingi ng autograph ngunit ang kausap pala niya ay ang isang YouTuber na si Jiwon. Ini-interview ni Jiwon ang mga tao sa kalye, kaya sinubukan niyang tanungin ang magandang babae, ngunit ipinaliwanag nitong may tatagpuin siya. Inakala ni Jiwon ito'y kanyang boyfriend, ngunit tinuro ni Bomi si Hobin. Dito pinunto ni Boming pareho pala silang nakasuot ng sobrang mahal na tracksuit. Ipinaliwanag ni Hobing palagi siyang nainggit sa mga popular na bata sa paaralan. Palagi siyang pinakamaliit at hindi maliksit, lagi pang mababa ang marka. Naniniwala siyang ang paaralan ay sumasalamin sa lipunan, sa paraang ito ay masasabing survival of the fittest. Natural lamang para sa mas mahinang mga hayop na yumuko sa mas malakas. Laging itong ipinapakita kapag pinagdidiskitahan siya ni Pakgo. Gayunpaman, hindi eksepsyon si Pakgo sa panuntunan dahil siya naman ay walang binatbat kay Kim. Dahil dito, laging humahanga si Hobin kay Kim. Ngunit ngayon, hindi na ganito mag-isip si Hobin dahil naroroon na si Bomi sa pagtatagpo. Hindi na niya kailangang maging popular at wala na sa kanya kung siya'y mahina. Nagulat ang lahat na sila'y magkasama't may pagkakataon pang ang kanilang kamay ay nagdikit ng hindi sadya. Nalunod si Hobin sa imahinasyon habang iniisip niya ang pag-uwi kay Bomi pagkatapos ng mahabang araw sa opisina. Sa imahinasyon, may bulaklak siya para kay Bomi. Nagtaka siya kung bakit wala namang bulaklak ang bouquet, kaya ipinaliwanag ng uslak na si Hobing ito'y dahil si Bomi ang magandang bulaklak. Pagkatapos, sinalubong si Hobin ng mga anak, ngunit pinunto ng isang itigil na niya ang kanyang pananaginip. Napagtanto ni Hobing para siyang baliw, matapos lang magdikit ang kamay at sa palagay ni Bomi ay isa siyang lalaking madalang magsalita. Sa malapit, may natuwa sa kanila dahil sa pareho nilang suot na damit. Nakaramdam ng awa ang lalaki kay Bomi dahil karaniwang ayaw ng mga babae sa mga lalaking mas maliit. Tiyak ang lalaki na hindi sila naririnig ngunit naririnig lahat ni Hobin. Iniisip ni Hobin na si Bomi ay nababagot na sa kanya, ngunit ngayoy iniisip niya na rin ito'y nahihiyang makasama siya. Nagpaapekto si Hobin sa mga salita, kaya tinanggal niya ang jacket. Nagagalak na nagtanong si Bomi kay Hobin ng tungkol sa kanya, ngunit walang pag-asa si Hobin sa kanyang mga naging sagot. Nawalan ng gana si Bomi habang nagtatanong kaya naman sa huli ay sumuko na siya. Nagpasya siyang umalis at ipinaliwanag na bagaman si Hobin ay maayos kausap sa text, halos wala siyang sinabi sa kanya roon. Humingi ng tawad si Bomi sa pagpilit sa kanya, ngunit dito umamin si Hobin. Pinunto niya kung gaano siyang nakakabagot at sinabing hindi pa siya kailanman nakakalabas kasama ang babae. Sinimulan niyang sagutin ang mga tanong nito, at ibinunyag na hindi niya nagawa kanina dahil sa nahihiya siya sa kanyang mga sagot. Ipinaliwanag din niyang hindi siya kumakain dahil sobra siyang na-distract sa ganda nito. Nag-alala si Bomi dahil pinapawisan siya ng sobra, ngunit pinaliwanag niyang umupo siya sa may bintana dahil baka sobrang init ng araw para kay Bomi. Nagustuhan ni Bomi ang lahat ng ito at isang baliw na nanonood sa kanila ang iniisip na ginampanan iyon ni Hobin ng maayos. Sa labas, pakiramdam ni Hobing karelasyon niya si Bomi bago nito sabihing nakatanggap siya ng tawag mula sa kaibigan. Ang taong iyon ay nag-aaral din sa paaralan ni Hobin, ngunit nagulat siya nang sabihin nitong si Kim yon. Nanlumo si Hobing ang taong napasakamay na ang lahat at taong hindi man lang niya makausap ay kaibigan ni Bomi. Nalunod muli sa imahinasyon si Hobin at nanaginip kung saan siya ay umuwi sa bahay mula sa trabaho. Gayunpaman, si Kim ang asawa ni Bomi at si Hobin ay isang estrangherong pumasok lang sa kanilang bahay. Tinawag siya ni Kim na talunang gustong agawin ang asawa at sinabihan muli ng anak na gumising. Nagpasya si Hobing magsinungaling kaya sinabi niya kay Boming sila ni Kim ay magkaibigan. Nagalak si Boming marinig yon, ngunit nagpanik si Hobin dahil ayaw niyang malaman ni Boming kasama siya sa grupo ng mga talunan. Agad nagsisi si Hobin sa kanyang kasinungalingan, lalo na't naroroon na mismo si Kim.
Binati siya ni Bomi at masayang tinanong kay Kim kung totoong kaibigan niya si Hobin. Nagulat si Hobin at tumingin lang ito sa kanya. Napagtanto ni Hobin malaking pagkakamali iyon at humingi siya ng tawad sa isipan sa kasinungalingan. Hindi alam ni Bomi pero mayroong hindi nasusulat na tuntunin para sa mga talunang nagsasabing huwag magpapanggap na kaibigan ang sinuman. Nilabag iyon ni Hobin para magpasikat. Ang gusto lang sana niya ay magpatuloy na magpasiklab kay Bomi. Dahil sa katahimikan ng lalaki, napaisip si Bomi kung may mali kaya naghanda na si Hobin sa kahihiyan. Handa siyang maparusahan sa kasinungalingan at iniisip na hindi na muling makikita si Bomi. Pero nakakagulat na sinabi ni Kim na siguro nga'y magkaibigan sila at nasa parehong klase sila. Hindi niya maalala ang pangalan ni Hobin pero alam niyang may YouTube channel ito. Binanggit ni Kim na pareho sila ng suot kung saan tinawag iyon ni Hobin na simsis. Hindi iyon ang pinakamagandang paglabas sa sitwasyon, ngunit nainis si Hobin dahil natutuwa siya sa kinalabasan nito. Naglakad ang tatlo, ngunit ramdam ni Hobin siya'y malinaw na pangatlong panggulo lang. Sinabi niya sa kanilang may inground siya at sa sobrang sakit nito ay kailangan na niyang umalis. Nagpanggap si Hobin ika-ika at nagsising hindi nagkaroon ng mas magandang dahilan. Sa malapit, ibinunyag ni Snapper na pinanood at kinukunan niya ang lahat. Iniisip niyang medyo ayos rin ang ginawa ni Hobin at sana ay nanatili ito roong kasama nila. Sa kabilang banda, inihayag ni Hobin wala siyang ideya kung ano ang pakiramdam maging panggulo sa pagitan ng nakakakit na mga tao. Iniisip ni Hobin siya'y isang pangit na ingrown kumpara sa kanila. Nasa magkaibang mundo sila at walang ibang mas nakakaalam noon kundi siya. Ipinaliwanag ni Snapper na ang pag-ibig ay parang digmaan at hindi dapat sumuko si Hobin dahil lang malakas ang kalaban. Pinunto ni Hobin hindi siya matatalo kung hindi lalaban kaya tinawag siyang duwag ni Snapper. Naalala ni Snapper ang minsang sinabi ng isang coach sa basketball. Dramatiko niya itong ginaya at sinabing kung susuko na ngayon ay tapos na nga ang laro. Pinunto rin ni Snapper na si Bomi mismo ang nag-anyaya sa kanyang lumabas at magkape. Malinaw na interesado siyang makasama si Hobin at mukhang lubos na nadismaya ito nang sabihin ni Hobin aalis na siya. Naging mas madrama pa si Snapper sa pagpiyok ng boses sa kanyang talumpati at inihayag niyang pinakamalapit si Hobin sa tagumpay kumpara sa kanyang mga karibal. Nagpasalamat ang emosyonal na si Hobin sa pagbukas ng kanyang mata. Binanggit ni Snapper na sila'y magkaibigan at inudyok si Hobin sabihin kay Bomi ang damdamin. Nagtungo si Hobin para gawin mismo iyon, ngunit makikita si Snapper na muli lang palang gagawa ng content. Siya ay nagalak at iniisip na bigyan ng pangalan ang live tungkol sa pag-amin ng kaibigan at pagkabigo. Ang chat ay nainis sa kung gaano kasama si Snapper bilang kaibigan, ngunit tumigil si Snapper dahil nagulat siya sa isang bagay. Bumalik si Hobin sa grupo at inalok ni Kim na bunutin ang kanyang inground. Sinabi ni Hobin ayos na siya at umalis na si Kim upang magsanay para sa laban sa sunod na linggo. Napagtanto ni Hobin walang namamagitan kay Kim at Bomi kaya nanlumo lang siya para sa wala. Bigla namang sinabi ni Kim kay Hobin magaling siyang makipaglaban. Pinanood ni Kim ang video ni Hobin at alam niyang si Hobin ay tinatanggap ang mga suntok ng maaga upang mabawasan ang sakit. Ngunit higit sa lahat, iniisip ni Kim na sinadya ni Hobin di gawin ang sunod na galaw. Iniisip ni Hobin alam ni Kim ang lahat maliban sa katotohanang walang ideya si Hobin sa susunod na galaw. Umalis si Kim ngunit napaisip si Hobin kung alam ba ng ibang tao ang mga video ni Samdak. Alam ni Boming bumalik si Hobin para may sabihin sa kanya, ngunit ito'y kinakabahan. Nagawa niyang tanungin si Bomi kung ano ang ideal para dito, kaya sinabi nito kay Hobin gusto niya ng taong tapat. Dahil dito, nagpasya si Hobin maging tapat sa kanyang mga nararamdaman. Iniisip niya ang sariling sinasabi ritong siya ang ehemplo ng mga gusto nito, ngunit hindi niya nagawa. Una niyang binunyag si Snapper sa pagtatangkang kunan ang sandali. Nabigla si Hobin makitang wasak ang mukha ni Snapper dahil naroroon si Pakbong bumalik para maghiganti. Nagtaka si Bomi kung anong problema ng lalaking ito, ngunit kalmadong sinabi ni Hobin sa kanyang umalis na. Tumanggi si Pakbong payagan si Boming umalis dahil ipinakita nitong hindi siya interesado nang hingin niya ang kanyang numero. Ininsulto niya ito kaya kailangan ni Hobin ipaalala sa sariling kumalma. Tinuro sa kanya ni Samdak na wala nang mas madaling kalaban kumpara sa mga sobrang emosyonal. Pinanatili ni Hobin ang kontrol sa emosyon at nagplanong galitin muna si Pakbo. Madali niya itong nagawa ng may ngiti kaya sumugod si Pakbo sa kanya. Naghanda si Hobin gamitin ang teknik niya ng hindi nasasaktan, ngunit nakakagulat na binigyan siya ni Pakbo ng uppercut. Binago niya ang suntok dahil nakita na niya ang huling video ni Hobin. Pinunto ni Samdak sa kanyang video na uslak lang ang gumagamit ng parehong mga galaw ng paulit-ulit.
Sa kasamaang palad, ang diskarte niyang masuntok ng hindi nasasaktan ay madaling kontrahin ng uppercut. Nabugbog ngayon si Hobin, habang nag-aalala si Bomi, at nais ni Hobing sana'y pinanood niya ang ibang video ni Samdak. Nag-aasam siyang malaman ang sunod na galaw na tinukoy ni Kim, ngunit siya ay ganap ng blangko ngayon. Sa sandaling ito'y lumitaw na kay Hobin ang buhay niya. Lagi siyang nabubugbog at nabigyan siya ng pagkakataong hindi nakakamit ng lahat sa buhay. Isang lihim na channel ang nagturo sa kanyang lumaban, at siya'y natuwa nang malaman kung paano kumita gamit ito. Gayunpaman, naging kampante siya at humintong aralin ang paglaban. Ngayon, siya'y magbabayad para dito dahil siya'y muling naging talunan. Habang naghahanda si Pakbong durugin siya, naalala ni Hobing noon ay iniisip niyang mas mabuting mabugbog kaysa piliting pumalag. Ang kanyang mga sugat ay maghihilom at ang sakit ay mawawala rin. Ngunit ang pagkakataon ngayon ay iba. Si Bomi ay nanonood kaya siguradong hindi gagaling ang ganitong sugat. Ayaw niyang makita ni Bomi ang ganoong kahihiyan, kaya hiniling niya kay Pakbong pauwiin na ang babae. Ngunit muli siyang binugbog ni Pakbot, iniisip ni Hobing dapat niyang siguruhing makakauwi si Bomi kahit ano pa ang mangyari. Nais niyang itago ang katotohanan ritong siya'y mahina't walang silbi. Nagmakaawa si Hobin, ngunit hindi siya makapaniwalang ginawa niya iyon sa harap ng babaeng iniibig. Hindi ito sapat para kay Paco kaya sinabi niya kay Hobing hubarin ang pantalon para maging mas kahiya-hiya. Biglang sinabi ni Pakbong pinwersa niya si Snapper na ipalabas ang lahat ng ito ng live sa kanyang channel sa YouTube. Napaisip si Pakbo kung ilan ang manonood at humingi ng tawad si Snapper kay Hobin. Sinabi ni Pakbong kung gagawin ni Hobin ang nais niya ay papatawarin niya ito. Ngunit biglang nangyari ang pinakamalaking kahihiyan para kay Hobin nang mas magpakita ng tapang ang babae sa pagsampal kay Pakbo. Nagalit si Pakbo at sinabihan si Snapper na itutok ang kamera palayo. Plano niyang saktan si Bomi, ngunit sa likod ng kamera. Biglang nagulat ang lahat nang hubarin ni Hobin ang kanyang pantalon. Alam niyang hindi niya matatalo si Pakbo sa laban kaya ito na lang ang paraan upang maprotektahan si Bomi. Hindi makapaniwala si Pakbong ginawa niya ito, at pinuntong tiyak na bumaba na ang bilang ng subscriber ni Hobin mula sa kahihiyang ito. Hiningi niya kay Hobin ang natitira nitong pera, at pinapasara ang kanyang YouTube account. Ngunit biglang ipinakita ni Hobin ang determinasyon ng kanyang ibunyag na aalisin pati ang kanyang boxers. Natakot si Pakbo dahil ang pagpapalabas nito ng live ay magpapaban sa kanyang YouTube account. Ngunit nagdesisyon na si Hobin habang nagpapaalam kay Bomi at idineklarang ito ang kanyang huling akto ng paglaban sa kanila. Nagmakaawa si Pakbo ngunit hindi na kailangan dahil bumalik si Kim upang pigilan si Hobin. Galit na galit si Hobin dahil inalis ni Kim ang natitirang dangal na mayroon siya. Nakita ni Kim ang broadcast at nagmadali sa lugar. Nanood si Hobin nang wasakin ni Kim ang mga uslak pati si Pakbong nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Sobrang nahihiya si Hobin sa puntong hindi na niya maitaas ang kanyang ulo. Nag-aalala si Bomi sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni Kim na ang pinakakailangan ni Hobin ngayon ay ang mapag-isa. Iniisip ni Hobin kung kailan siya naging ganitong klase ng kaawa-awang nilalang. Naisip niyang baka noong umalis ang kanyang ama, ngunit napagtanto niyang siya'y talagang masaya noong unang pumasok sa paaralan. Ngunit naging masama ang lahat noong nakilala niya si Pakbo. Hindi niya maintindihan kung bakit siya sinasaktan ni Pakbo, na isang makatwirang tanong dahil wala naman talagang dahilan si Pakbo. Doon nagsimulang kamuhian ni Hobin ang paaralan at hindi na niya matignan sa mata ang iba. Nanliit ang kanyang katawan at umabot sa tuktok ang kanyang takot. Ganon uli siya ngayon at hindi napigil ang iyak habang humihingi ng tawad si Snapper. Sa paaralan, si Pakbo ay nagbalik sa stream para sa mga sumusuporta sa kanya. Si Snapper ang kanyang modelo ngayon at napaisip kung nasaan si Hobin. Hindi pa ito bumabalik sa paaralan matapos ang insidente, ngunit ilang araw na ang lumipas. Pinwersa ni Pakbo si Snapper na batiin ang mga manonood, ngunit iniisip ni Snapper kung paano hihingi ng tawad ng maayos kay Hobin. Sa McDonald's, dismayado si Bomi sa hindi pagsagot ni Hobin sa mga tawag niya sa telepono. Nasa bahay si Hobin at sinasabing gusto niyang maglaho na lamang. Ngunit hindi lang sama ng loob ang iniisip ni Hobin. Makikita ang video ni Samdak na pinapanood sa computer ni Hobin. Sinabi ni Samdak na hindi lang basta nagaganap ang himala para sa mga hindi nagsisikap. Ang diskarte sa laban na itinuturo sa video ay tinatawag na kung paano lumaban at talunin ang karaniwang tao. Makikita si Hobin na gumagawa ng ilang push-up at ipinaliwanag na siya'y nagpasyang baguhin ang kanyang sarili. Sinabi ni Samdak na higit pa sa mga video sa YouTube ang kailangan para magkaroon ng determinasyong baguhin ang sarili. Ang sagot sa pagbabago ng isang individual ay nasa loob nila.
Ito ang galit sa kanilang sarili, kaya dapat nilang punuin ang sarili ng kanilang poot. Ginawa yon ni Hobin at nagpakahirap upang magbagong parang wala ng ibang mahalaga sa mundo. Ipinaliwanag ni Samdak na ang pagmaster sa mga teknik sa isang video ay tatagal ng 1 buwan. Sa paaralan, sinaktan ni Pakgo si Snapper habang nasa live stream. Napaisip siya kung talagang iiwan ni Hobin ang kaibigan sa panganib at sinabihan si Hobing magpakita't iligtas ito. Nagmakaawa si Snapper kay Hobing manatili na lang sa bahay kung saan siya ligtas. Nanonood si Hobin at nakita niya si Snapper na nagsabing huwag nang pumunta. Ngunit nakakagulat na naroroon na si Hobin. Hindi makapaniwala si Snapper at nagmadali naman ang kakaibang babae papunta roon. Ibinigay ni Hobin ang telepono at nagulat si Snapper nang makita niyang nagsimula na siya ng live stream. Sinabihan ni Hobin si Snapper na simulan ang pagkuhat inihayag na ang stream ay tatawaging paano lumaban at talunin ang karaniwang tao. Makikita sa nakaraang araw ng itanggi ni Snapper na sila'y magkaibigan ni Hobin. Nag-alok siyang maging producer ni Rumi at sinabihan pa si Pakgong siya ay nagtiis lang kay Hobin bilang kanyang kasosyo. Tinawag pa ni Snapper na talunan si Hobin, ngunit sinaktan siya ni Pakgo sa pagtataksil at pagpanig kay Hobin noong una. Pinunto ni Pakgo ngayon ay traidor siya kay Hobin kaya napaisip siya kung may hiya si Snapper sa pagsipsip sa lahat ng makasalamuha. Lahat ay nasuklam sa kanya at sumang-ayon si Snapper na siya ay pinakamasamang uri ng tao. Upang mabuhay, sumusunod siya sa mga mas malakas kaysa sa kanya. Hindi siya nakakalaban at walang magandang marka kaya ito lang ang paraan niya. Wala rin siya ni isang kaibigang handang magbigay ng tulong sa kanya. Nagsimula si Pakgo ng stream at ipinaliwanag ni Snapper na ang channel ni Pakgo ay nakabawi na. Kahit pa nabunyag ito, hindi nagtagal bago siya muling tinagap sa kanilang lipunan. Ang bagong estilo ni Pakgong sobrang tapang ay nagpasikat lalo sa kanya't ipinagdiwang niya ang pag-abot ng 900,000 subs. Ngunit ang bilang ng viral hit ay patuloy na bumababa dahil wala na si Hobin at walang bagong videong nakapost. Maswerteng may ilang tapat na naghihintay sa kanyang pagbalik ngunit walang kasiguruhan kung makakapagantay pa sila. Biglang nagkaroon ng ideya si Pakgo upang makakuha ng 1 milyong subscriber. Sinabihan niya si Snapper na kumbinsihin si Hobing bumalik sa paaralan. Nagalit si Snapper sa isip dahil nakakasuklam si Pakgo sa pag-utos sa kanyang ibenta ang kanyang kaibigan. Gayunpaman, nag-alok si Pakgong gawin muling cameraman si Snapper kung gagana ang planong makakuha ng 1 milyong subscriber. Ipinahayag pa ni Snapper na hindi talaga naging kaibigan si Hobin noong una. Naisip ni Snapper na walang opsyon, kundi sumang-ayon dahil ito ay isang oportunidad at kailangan niyang makaligtas anuman ang mangyari. Nagmadali si Snapper at hiningi sa ina ni Hobin ang kanilang address. Nakabisita na siya sa bahay dati, ngunit hindi niya maalala kung anong bahay. Nagulat ang ina nitong hindi pumapasok si Hobin sa paaralan at sinabi ni Snapper na ito'y mahalaga. Muling kinatwiran ni Snapper ang aksyon at inisip na kailangan niyang makaligtas kahit ano pa. Nang ibigay sa kanya ang address, inihayag ni Snapper na siya'y nasagip, ngunit makikitang binugbog na naman siyang muli kinabukasan sa paaralan. Ang responsable ay si Pakgong galit dahil hindi napapunta ni Snapper si Hobin. Dahil kay Snapper, siya'y pinagtatawanan at ngayoy hindi na makukuha ang $300 na ipinangako sa kanya para sa maliit na proyektong inaatupag. Ipinaliwanag ni Snapper na pumunta siya sa bahay ni Hobin at tinawag ito, ngunit hindi lumabas. Walang pakialam si Pakgo at lalo lang siyang binugbog. Binigyan niya si Snapper ng huling pagkakataong kumbinsihin si Hobing pumunta sa paaralan at nagsimula ng stream. Ngunit sobrang nagulat si Pakgo nang gawin ni Snapper ang kabaliktaran. Sinabi niya kay Hobing huwag pumunta't binunyag na si Pakgo'y makakakuha ng $300 sa pagbugbog sa kanya. Sinabi ni Snapper na baka tapusin siya ni Pakgo ngayon kaya seryoso niyang sinabi ritong manatili na lang sa bahay. Nawala sa katinuan si Pakgo at sinuntok si Snapper sa mukha. Makikita rin kung bakit nagbago ng isip si Snapper. Habang nakikipag-usap sa ina ni Hobin noong isang araw, sinabi sa kanyang kinukwento siya ni Hobin. Sinabi ni Hobing natutuwa siyang may kaibigan na siya sa klase. Sinabi pa niyang mas masaya na ang paaralan ngayon dahil sa bagong kaibigan, kaya nagulat si Snapper nang marinig ito. Binubugbog na ngayon si Snapper at iniisip niyang kahit traidor siya at puro salita lang, tinatawag pa rin siyang isang kaibigan ni Hobin. Dahil dito'y hindi na siya maaaring magtaksil kay Hobin. Sa kasalukuyan naman ay bumalik si Hobin sa paaralan kahit nagmamakaawa si Snapper na lumayo na lang siya. Siniguro ni Hobing nakastream si Snapper at inihayag ang titulo nitong paano makipaglaban at talunin ang isang karaniwang tao. Nagulat si Snapper na makita si Hobing kalmado, ngunit malinaw niya ring nakitang may nakasulat na talumpati sa kamay nito.
Nagsimula si Hobin sa paggamit ng teknik na hindi masaktan kahit tamaan. Nag-alala si Snapper dahil natalo na ito ni Pacgo noon. Nadismaya rin si Pacgo dahil dapat ay alam na ni Hobin hindi gagana ang galaw na yon, kaya muli siyang sumugod para sa uppercut. Makikita noong nakaraang buwan kung ano ang nangyari matapos na lubusang mapahiya si Hobin. Napagtanto niyang sobrang kumpiyansa siya at naniwala siyang magaling siya sa pakikipaglaban. Nauwi lang ito sa kahihiyan sa harap ni Bomi at napaisip kung dapat bang hindi na lang sila magkitang muli. Iniisip ni Hobin hindi na muling mahaharap ang mga taga-subaybay, ngunit mawawalan siya ng paraang bayaran ang mga bill ng ina. Nasa pinakaibaba na si Hobin habang tinatanong kung bakit siya naging mahina at walang silbi. Kung ito ay isang anime, may milagrong magpapalakas sa kanya, ngunit sa kasamaang palad para kay Hobin ay iba ang kanyang realidad. Gayunpaman, biglang napagtanto ni Hobin may sarili siyang himala at iyon ay ang sikretong YouTube channel. Nagpatuloy si Hobin sa pangalawang leksyon ni Samdak na kung paano makipaglaban at talunin ang isang karaniwang tao. Ipinaliwanag nitong ang dedikasyon ni Hobin ngayon ay susubukin dahil ang susunod na teknik ay tatagal ng 1 buwan para matutunan. Sa 3 pangunahing bagay sa laban, ang una ay ang pagpapalakas ng katawan. Tinuro ni Samdak na kailangang kumain ng dekalidad na protina upang lumaki ang kalamnan. Ang mga profesional ay may teknik upang mapunan ang pagkakaiba sa laki, ngunit ang mga baguhan ay wala noon kaya kailangang palakihin ang katawan kontra sa mga atake. Gumawa si Hobin ng shake mula sa hilaw na karne para sa protina, ngunit siya ay nasuka lang. Masyadong nagalak si Hobin at nalampasan ang bahagi kung saan inirekomenda ni Samdak na bumili na lang ng protein shake. Ang pangalawang bagay sa laban ay ang determinasyon. Wala nang pera si Hobin para sa protein shake, ngunit seryoso siya rito, kaya ginamit niya ang kanyang determinasyon upang piliting inumin ang ginawa niyang shake. Ipinaliwanag ni Samdak na ang sobrang pagkain ay makakataba kaya kailangan din ng ehersisyo. Ang pangatlong bagay ay ang stamina. Tinuro ni Samdak na pumunta sa pool dahil paglangoy ang pinakamahusay na ehersisyo sa stamina. Importante ang stamina dahil ito ang magpapatagal sa kanya sa isang laban. May teknik rin si Samdak upang mapabilis ang metabolismo habang lumalangoy at iyon ay paglangoy habang ang kamay ay nakasara bilang kamao. Alam ni Hobin ang mga pool ay puno ng masasayang extrovert kaya hindi siya maaari doon. Gayunpaman, sobrang determinado siya kaya lumangoy siya sa pampublikong liguan. Lahat ito ay napakahirap kaya kahit pagod na si Hobin ay hindi pa rin natinag ang kanyang determinasyon. Gayunpaman, nagulat siya nang ihayag ni Samdak na hindi malaki ang magbabago sa pangangatawan o stamina sa loob lang ng 1 buwan. Pero ang itinuro niya ay isang magandang pundasyon. Ang kailangan ng baguhan ay sandatang tinatawag na teknik. Nagalak rito si Hobin habang naghahandang matuto ng matinding galaw. Dito tinanong ni Samdak kung alin sa lahat ng mga mixed martial arts ang pinakaangkop para sa pakikipaglaban. Isang reporter noon ang nagtanong sa isang kampyon kung ano ang nais at dapat matutunan ng isang mahinang batang laging binubuli. Ang sagot nito ay isang skill lang at hindi pa ito boxing. Nagalak si Hobin sa puntong ito habang inihahayag ni Samdak na ipapakita niya ang lihim ngayon na mismong sagot rin ng kampyon. Tinuro ni Samdak ang tamang posisyon kung saan ang lahat ng bigat ni Hobin ay dapat nasa kanyang harapang paa. Dahil sa lahat ng tensyong inalis sa likod na paa, inutos ni Samdak kay Hobin ikot ang katawang parang titingin sa likod. Sa kasalukuyan, ginamit ni Hobin ang galaw na pang MMA kay Pakut ito ang low kick. Nagulat ang lahat at hindi makapaniwala si Hobin na ipatama niya ito. Sa nakaraang buwan, pinagsanay ni Samdak si Hobin ng low kick ng 10,000 beses. Nangako siyang hanggat siseryosohin ito ay makikita ang resulta dahil ang pagsisikap ay hindi nagtataksil kailanman. Pero nabigla si Hobin nang tawanan lang ni Pacgo ang kanyang sipa. Alam niya ang tungkol sa low kick at pinunto niyang dapat itong itama sa hita kapag ginagamit ang galaw. Gayunpaman, nakita ni Snapper ang matandang si Ding sa chat at sinabi nitong napatama ni Hobin ang sipa sa eksaktong target. Bigla ring nagulat si Snapper nang sabihin ni Kim na sinadya iyon ni Hobin. Ito ang pang MMA na low kick. Mas pinabuti itong low kick na ipinapakita ang lakas ng mababang sipa hanggang sa maximum at tinatawag rin itong calf kick. Di gaya ng tradisyonal na sipang ang pinsala ay namumuo pagtagal, ito ay nagdudulot agad ng pinsala sa isang tama. Namangha si Kim dahil hindi ito madaling magamit ng mga baguhan kaya kinonsidera niyang mag-sub sa channel ni Hobin. Ito ang galaw na inakala niyang sunod gagamitin ni Hobin sa pag-uusap nila noon. Tinuro rin ni Samdak kay Hobin ang pagtakbo ay mahalaga ring skill lalo na kung mas malaki sa kanya ang kalaban. Alam ni Hobin dudurugin siya ni Pacgo kapag nahawakan siya nito kaya nanatili siya sa distansya.
Gayunpaman, nang makakita ng pagkakataon ay ginamit niya ang calf kick. Ang lahat ng nanonood pati ang chat ay namangha, ngunit nagtaka si Kim kung bakit hindi ginagawa ni Hobin ang kasunod. Parang may mali sa kanya, at nabigla siya nang maunawaan niya ang isang bagay. Bigla ring napagtanto ni Pakbong calf kick lang ang alam ni Hobin. Napansin din ito ng lahat at hindi sila makapaniwalang lumaban si Hobing may isang klase ng sipa lang. Dineklara naman ni Pakbong hindi na ito gagana. Ipinaliwanag ni Samdak sa kanyang video na bagaman napakahalaga ng calf kick ay madali rin itong mahulaan. Mahirap matutunan ang dalawang galaw sa loob ng isang buwan, ngunit sinabi nitong tinuro niya ang isa pang galaw sa pagsasanay. Nakita ni Pakgo ang isa pang parating na calf kick pero iniisip ni Hobing ibang tao na siya ngayon. Tinuro ni Samdak na makakahanap siya ng pagkakataon kapag nag-focus lang ang kalaban sa calf kick. Ngayon ay lubos nang nakatuon si Pakgo sa susunod na sipa ni Hobin, ngunit inihayag nitong di na siya talunan. Sinara ni Hobin ang kanyang kamao at ipinamalas ang nabuo niyang lakas sa paglangoy sa ganoong paraan. Tinatawag niya itong overhand hook at lubusan niyang dinurog si Pakgo gamit ito. Inihayag ni Hobin wala ng pag-asa si Pakgo at lahat ng nanonood ay nagulat sa naging tagumpay ni Hobin. May ilang kaibigan si Pakbong sumubok gumanti, ngunit pinaatras sila ni Snapper. Sumumpa siyang pagbabayarin sila kung susubukan nilang dikitan ang kaibigan niyang si Hobin. Iniisip ngayon ni Snapper na dapat protektahan si Hobin. Gaya ng tunay na kaibigan, nagpasya siyang kung sasaktan si Hobin ay siya rin. Hindi niya alam na tinuturing siyang kaibigan ni Hobin, ngunit dahil sa ina ni Hobin ay alam na niya. Nagulat si Snapper na makitang takot ang mga bully sa kanya, ngunit ito ay dahil talaga kay Kim. Namangha si Kim sa ginawang paglaban ni Hobin at makikitang naging emosyonal si Hobin dahil sa laban. Alam ni Hobin ito ang perpektong sandali para sa isang bagay kaya sinabi niya sa lahat ng nanonood na huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification. Simula noon, hindi na bumalik si Pakgo sa paaralan, ngunit sigurado si Hobin hindi iyon dahil sa takot si Pakgo sa kanya. Hindi gaanong naniniwala si Hobing natalo si Pakgo at iniisip lang niyang matapos ang lahat ng paghihirap ay nagawa lang niya ang swerteng suntok. Ang talagang dapat katakutan ni Pakgo ay ang pagbagsak ng kanyang reputasyon. Nagalak si Hobin dahil yon ang talagang nararapat sa uslak. Ang mas maganda pa ay patuloy na lumalaki ang viral hit na YouTube channel ni Hobin. Lumagpas na si Hobin sa 150,000 subscribers, kaya ipinapangako niyang magpapatuloy sa pagpupursigi. Nagtungo si Hobin upang bigyan ang ina ng regalo at nagpanggap na hindi yon mahal. Sinabi nitong bumisita ang kaibigan ilang araw na ang nakalilipas. Walang ideya si Hobin kung sino yon at makikitang naroroon si Snapper sa labas ng kwartong may dala ring regalo. Pinaalala ng ina ni Hobin ito ang kaibigang sinasabi niyang nagbibigay ng lakas kapag nasa paligid. Naalala na ngayon ni Hobin, ngunit ang kaibigang kinukwento niya ay si Kim. Nagulat si Snapper na marinig na hindi pala siya ang tinutukoy, kaya kinumpronta niya si Hobin tungkol dito. Pero sa katunayan, kinukonsidera ni Hobin si Snapper bilang tunay na kaibigan. Nagtalo sila, ngunit iniisip ni Hobin kahit pa isang uslak si Snapper ay masasabi niyang mabait rin ito. Paglaon, inirekomenda ni Snapper kay Hobin kumuha sila ng profesional na editor. Si Snapper ang gumagawa ng pag-edit pero siya ay baguhan lang at iniisip niyang ang mas mahusay na editor ay makakatulong sa channel. Kahit maganda ang content, maaaring magsawa ang mga tao kaya kailangan ng editor para manatili itong nakakasabik. Sumang-ayon si Hobin at iniisip na kailangan nilang mag-post para doon ngunit may mas magandang ideya si Snapper. Nagulat si Hobin nag-stream si Snapper sa buong oras na yon at ang ideya ni Snapper ay magtanong sa kanilang mga manonood kung sino ang gustong magboluntaryong maging editor nila. Maraming komento ang nagpapahiwatig na maaaring hindi ito ang pinakamagandang ideya, kaya nilinaw ni Hobin gusto nila ng may karanasan sa pag-edit ng mga video. Biglang nagkomento ang matandang lalaki na nagre-review ng mga laban ni Hobin may karanasan siya. May alinlangan si Snapper tungkol sa lalaking ito dahil matanda na, pero walang paki si Hobin sa edad niya at gusto lang ng mahusay na editor. Bibigyan ni Snapper ng pagkakataon ang lalaki dahil ito ang gusto ni Hobin kaya sinabi niya sa matandang lalaki na may interview. Kinabukasan, inihayag ni Hobing na kuha niya ang impormasyon ng matanda pero nababahala sila sa kanyang profile. Pero mas lalo si Snapper na gusto niyang i-block ito ni Hobin. Ngunit plano ni Hobing tuparin ang pangako at ipinaliwanag na darating na ang matandang lalaki para sa interview. Natakot ang mga lalaki na baka pagalitan sila ng matanda gaya ng karaniwan, ngunit nagulat sila nang malaman na ang matanda ay isang babae. Pinagalitan pa rin sila ng babae, at sinabihan silang hindi ito oras para magulat dahil mag-interview na.
Ang pangalan niya ay Gail at sikat siya dahil sa itsura. Hindi siya masyadong popular sa klase dahil nagsasalita siyang parang matanda. Sinabihan niya ang mga kabataang simulan na ang interview at natawa si Snapper sa kanya dahil sa paggamit ng mga salitang kadalasang ginagamit lang ng matatanda. Hinawakan ni Gail ang kanyang daliri para pagsabihan siya, ngunit nagdulot lang ito ng panaginip kay Snapper gaya kay Hobin. Sa panaginip, umuwi siya matapos ang trabaho at sinorpresa ang asawang si Gail ng bulaklak. Nagulat si Gail na makitang ang isa sa mga bouquet ay walang bulaklak kaya naghanda si Snapper na sabihin ang parehong linyang ginamit ni Hobin sa panaginip. Sa kasamaang palad, pinutol siya ng aso ni Snapper na si Hobin at sinabihang gumising. Sinabi ng nananaginip na si Snapper kay Hobin maging mabuting aso, ngunit bumalik siya sa realidad. Hindi makapaniwala si Snapper na nanaginip siya dahil lang nagdikit ang kanilang kamay at tiningnan nila ang videong inedit nito. Nagsimula ito sa isang intro na ikinabilib ni Hobin. Si Snapper ay abala sa paghanga sa kamay ni Gail at nais niyang makipag-thumb wrestle sa kanya. Dahil dito ay gusto ni Snapper na agad siyang kunin, pero sinabi ni Hobin kailangan nilang panoorin ang buong video. Isinama ni Gail ang pinakanakakatawang mga komento dahil isa ito sa pinakamagandang bahagi ng channel ni Hobin. Hindi sigurado si Hobin kung dapat kunin si Gail kaya tinanong niya kung nagkaproblema ito sa edit. Nagulat siya nang ipaliwanag ni Gail na nahirapan siyang alisin ang ilang sensitibong nilalaman nito. May mga sandali pang siya'y nasa underwear lang na siguro ay dapat alisin. Sobrang nahiya si Hobin kaya pumayag na siyang kunin si Gail. Sa kanyang skill, alam ni Hobin kahit saan ay makukuha siya kaya nagtaka ito kung bakit sila ang pinili ni Gail. Tagahanga lang talaga si Gail kaya nagkasundo silang magtulungan. Samantala, nakita ni Bomi ang tungkol sa bagong editor ng viral hit. Pinunto niyang may oras si Hobin para magtrabaho sa kanyang channel, kaya napaisip siya kung pinili lang nitong huwag na siyang kontakin. Ang mas malala pa ro'y hindi ito sumasagot sa kanya. Sa malapit, may grupo ng mga taong nagtipon at tila nababahala sa isang bagay. Tumingin si Bomi at nagulat siya nang makita ang grupo ng mga lalaking nabugbog. Isang bata ang kalmadong naglalaro ng arcade, at siya'y inistorbo ng malaking lalaking gustong malaman kung siya ang salarin. Mas nababahala ang bata sa kanyang laro, at tinanong niya kung may 50 sentimo ang lalaki. Sa bahay ni Hobin, sinabi ni Snapper ang tungkol sa isang tihon. Siya ay dating atleta sa Max MMA League, at napatalsik dahil sa pagdudulot ng napakaraming problema. Maraming masamang chismis ang bumabalot rito, dahil sinasabing lahat sa kanyang high school ay nasaktan niya ng isang beses. Ipinaliwanag ni Snapper na ang lalaki ay nagsasanay ng taekwondo mula pagkabata pero hindi mataas ang tingin ni Snapper sa taekwondo. Iniisip niyang mahina ito dahil ang kailangan lang gawin ay mag-ingat sa mga sipa nito. Sa sandaling sumipa sila, kailangan lang patirin ang kanilang bintit pabagsakin sila. Iniisip ni Snapper na kaya niyang tumalo ng taekwondo fighter pero pinagalitan sila ni Gail dahil para silang mga baguhan. Ipinunto niyang ang estilo na hindi angkop para sa street fight ay tinatawag na sport taekwondo pero ang combat taekwondo ay iba. Ang sport taekwondo ay tungkol sa puntos at may limit sa oras ngunit ang layunin sa combat taekwondo ay patulugin ang kalaban. Makikita ang halimbawa nito ng sipain ng batang naglalaro ng arcade ang malaking lalaki sa mukha. Ipinaliwanag ni Gail na minsang nagsagawa ng eksperimento upang sukatin ang bilis at lakas ng mga sipa ng ilang eksperto sa martial arts. Ang mga Muay Thai at Capoeira fighters ay may nakakamanghang numero, ngunit halos dinoble ng taekwondo ang resulta. Ang sipa ay may max speed na 220 km/h at ang lakas ng kanyang sipa ay higit 1,000 kilo. Walang ideya si Hobin kung ano ang kinalaman nito kaya pinaalala ni Snapper na ang channel niya ay tungkol sa paglaban sa bully. Ipinaliwanag niyang si Tihon ang susunod niyang kalaban. Kalmado itong tinanggap ni Hobin sa una, ngunit natakot siya nang mapagtanto kung ano ang sinabi ni Snapper. Ipinaliwanag ni Gail na ang taekwondo ay sikat ngayon at maraming MMA fighters sa buong mundo ang gumagamit ng mga teknik nito. Pati ang Peking Tyson mula sa interview ay sumang-ayon na maganda ang taekwondo. Ipinaliwanag ni Gail na mayroon itong natatanging galaw na ayos lang kung tatalikuran ang kalaban. Tinatawag itong back kick at makikita ito ng patumbahin ng bata sa arcade ang malaking lalaki. Nakuha ni Snapper ang impormasyon nito mula sa mga manonood na ikinatuwa ni Hobin. Ang problema ay hindi ordinaryo si Tihon dahil siya ay isang profesional na fighter. Walang ideya si Hobin kung ano ang magagawa niya laban sa halimaw at nais niya na lang gumawa ng eating challenge sa kanyang channel. Malalaman naman ang tungkol kay Tihon.
Siya ay kilala bilang demonyo ng Gangbuk High at isa siyang baliw na kinatatakutan ng buong eskwela. Iniisip ng karamihan na isa lang siyang sangganong gustong kunin ang mga gamit ng iba tulad ng mamahaling sapatos. Ngunit sa katotohanan, ang dahilan kung bakit siya tinatawag na demonyo ay dahil sa pagbihag sa mga kaibigan ng biktima. Hindi talaga gusto ni Taehon ang kinukuha niya. Ang tunay niyang layunin ay mapanood ng mga kaibigan ang pambubugbog at punuin ang kanilang puso ng takot at kahihiyan. Ayaw na ni Hobing magbasa patungkol sa taong ito dahil mas malala siya kaysa kay Pakbo. Takot si Hobin kaya pinaalalahanan siya ni Snapper na para iyon sa mga manonood. Ipinunto ni Hobing na ngako lang siyang lalabanan ang mga bully at hindi ang mga profesional. Nagalak si Gel sa ideya ng pagbugbog sa isang bully kaya gusto niyang siya mismo ang lumaban kay Taehon. Si Hobin naman ay hindi makahanap ng motibasyon para labanan ito dahil hindi pa sila nagkikita. Samantala, nangangarap si Taehon na yumaman nang makasalubong siya ng mga siga. Gusto nilang gumanti pero inatake lang sila ni Taehon at humingi ng 50 sentimo para makabalik sa arcade. Sinabi ng malaking lalaking ang taekwondo ay puro lang porma at wala itong silbi kapag nahawakan na niya si Taehon. Nagulat siya nang madaling naiwasan ni Taehon ang kanyang atake at hindi siya makapaniwala sa lakas ng sipa ni Taehon. Iniisip ng lalaki na kaya niyang harangan ang susunod na atake pero binigyan lang siya ng sunod-sunod na sipa. Muling humingi ng 50 sentimo si Taehon, kaya pumayag na lang ang lalaki. Nilinaw ni Taehong ang kaibigan nito ang kausap niya, kaya pumayag ang kaibigang ibigay ang 50 sentimo. Pero binugbog pa rin ni Taehon ang malaking lalaki, at humingi ng $50 ngayon para makabalik sa arcade. Pumayag rin ang kaibigan dito pero patuloy na binugbog ni Taehon ang malaking lalaki, at humingi ng $5,000 ngayon. Walang ganoon kalaking pera ang kaibigan, kaya nagpasya si Taehong parusahan na lang ang malaking lalaki. Nasa malapit si Snapper at kinukunan ang eksena at natakot dahil mas baliw pa si Taehon kaysa sa mga sinasabi sa chismis. Alam ni Snapper na nangako sila sa mga manonood pero nagpasya siyang kailangan nilang lumayo sa baliw na ito. Sa sandaling yon, natakot siya nang tumingin si Taehon pero nakapagtago siya sa tamang oras. Pagkatapos, pinuri ni Hobin ang kaibigan dahil sa pagiging masipag pero sinabing kailangan niyang mag-ingat sa susunod. Masaya si Hobing nakalayo si Snapper pero napagtanto niyang katapusan na nila nang matagpuan sila ni Taehon. Sinabi ni Snapper kay Taehon na kinukunan lang niya ito dahil gusto niya ang taekwondo. Masaya si Hobing butit magaling magsalita si Snapper dahil baka makalusot sila sa sitwasyong ito nang dahil doon. Ito'y perpekto dahil hindi desidido si Hobing lumaban kay Taehon dahil wala naman talaga siyang dahilan. Hindi siya isang bayani at ang katawan niya ay hindi kayang harapin ang bawat labang darating sa kanya. Biglang lumitaw si Gel na inaakalang sinasaktan ni Taehon ang mga lalaki at natakot si Hobin na baka makipag-away rin siya dito. Maaari itong magdulot ng napakasamang sitwasyon tulad ng nangyari noong kasama niya si Bomi. Pero agad huminto si Gel at napagtanto ni Hobing na natatakot din siya tulad nila. Ipinaliwanag nilang buburahin na lang ang video at sinubukan nilang umalis. Ngunit nagulat ang grupo nang malaman ni Taehong sila ay mula sa viral hit YouTube channel at narinig niya ang mga usap-usapang gusto raw nilang labanan siya. Narinig din niyang kumikita sila ng malaki kaya sinabi niya kay Hobing ibigay ang channel sa kanya. Mukhang tipikal lang na sanggano ito pero iba talaga si Taehon. Ginawa niya nga ang sinasabi sa mga chismis at binihag ang mga kaibigan ni Hobin at sinaktan si Snapper. Naalala ni Hobing hindi talaga gusto ni Taehon ang mga kinukuha. Ang tunay niyang layunin ay mapanood ng mga kaibigan ang pambubugbog. Gusto niyang maramdaman nila ang takot at kahihiyan. Muling hiningi ni Taehon kay Hobin ang kanyang channel at humingi rin dito ng 50 sentimo.